Everybody, welcome back to another vlog. So, meron po tayong request from at HoshiGkie5121, yung support loan na i-review ko daw si support loan, yung kulay blue, yung logo, at nahanap ko po siya sa Google Play Store. Hoshi, pagpasensyahan mo na it took me more than 6 days na gumawa ng video dahil ang dami po kasing mga other topics na nakaline up. So, dinownload ko tong si support loan sa Google Play at yung kanyang promise, maximum loanable amount of 20,000 pesos with an interest of 0.06 per day and a term of up to 120 days. Of course, hindi tayo basta-basta naniniwala sa mga ganito. Sinubukan ko siya para sa inyo guys and mas mabuti pang panoorin nyo muna yung video na to para malaman nyo kung ano bang meron dito sa support loan na to kasi baka nasa huli yung pagsisisi, especially na magbibigay po tayo ng ating personal information sa loan app na to. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here at ako po ay nagtatry ng mga loan apps para kayo ay hindi napasubo, para mas maingat kayo, diba? So, kahit na yung loan app na to ay rehistrado sa Securities and Exchange Commission, it's not all the time na okay siya, guys. Kaya panoorin nyo yung video na to at kung hindi pa kayo subscribe sa channel, subscribe na kayo. So, also make sure to hit that bell notification button para aware kayo palagi sa mga sinishare ko dito. So, itong si support loan is under po siya kay Excellent Era Lending Service Corporation. 4.7 stars. Okay, kaagad maniwala dyan, ha? So, ano ba yung mga IDs na tinatanggap ng loan app na to? Okay, so doon tayo magsimula mga guys. Meron pa nga siyang example dito is yung driver's license, UMID, passport, National ID, TIN, PhilHealth, SSS, PRC, Voters ID, Pag-ibig ID, and Postal ID. Pagkatapos mong pumili ng ID, pipicturean mo yung ID mo. At pagkatapos ay pipicturean mo rin yung ID, yung backside ng ID mo para ma-sure niya na walang fake. Tapos mo ilagay yung ID nyo, ika-capture niya kaagad yung number. O, di ba? Pero hihingin niya yung gender mo, ikaw yung mag-i-input niya, tsaka yung birthday mo. Kung kailan ka na panganak is lagpas ka na sa 1969, hindi ka na pwede dito. Kasi 1969 and later lang yung pwedeng mag-apply. That also, hihingi din siya ng facial, yung picture mo, magsi-selfie ka, at 5 contacts po yung kailangan niyang hingin sa inyo. So, yun yung mga hihingin niya other than your personal information. So, dapat mo bang bigyan ang loan app na to ng information mong ganito? Sure ka ba talaga? Di ba sabi niya, maximum loanable amount is 20,000 pesos. Alam naman natin, hindi tayo makaka-max loan yan kung first time tayo. So, yung naging offer niya sa akin is 1,500 at hindi mo yung buong-buong matatanggap. Tapos nakakalito pa kasi yung pangalan ng loan is support loan, di ba? Pero yung parang ano lang siya parang third party siya kasi yung provider daw nito, yung willing daw mag-lend sa'yo, ay si Peso Support. Ano ba yan? Kaloka sila? Ayoko ng mga ganyan. Yung parang hindi mo matitrace kung sino pa talaga yung nagpapautang. At pag nakita nyo, for example, ganun yung offer nyo, huwag nyo kaagad i-click yung apply now para hindi po auto-submit. Kasi sa gilid ng 1,500, i-click nyo po yung parang letter V at doon nyo makikita yung breakdown. So sabi ko, hindi nyo matatanggap yung 1,500 at para sa akin yung ganito, hindi naman siya totoong 1,120 days. Kasi yung matatanggap yung na lang na 930 kasi bawas po siya ng 570, babayaran mo nga siya in 2 terms, pero yung 1,485 na yan, ay babayaran mo sa loob ng 7 days. At yung second payment mo, yung 15 pesos, is yun yung sumusunod sa later pa. Para kunyari, masunod niyo yung sinasabi ng 120 days. Pero kalokohan lang yan, marketing BS lang yan, guys. Because parang bayad na yung lahat ng loan mo sa 7 days pa lang. So, ito, yung support loan na to, hindi po siya buong matatanggap. Kakaltas po siya ng halos 1/3 of the proceeds kasi yun mapupunta yun sa service fees. Doon sila bumabawi sa processing fees or whatever fees na gusto nilang i-deduct sa loan mo. So, para sa akin, X po yung loan na to. Kung mag-a-apply talaga kayo sa loan app na to, magko-collect po siya ng data like your SMS, call logs, calendar entries, GPS location, or location mo, installed apps. Titingnan niya kung ano-ano pa yung mga naka-install sa cellphone nyo.
device ID, images and phone number, verify users, protection from fraud, blah, 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 blah. But the question is, deserve ba niya yung information ng phone mong ganyan, especially yung sa ID nyo, diba? So, dapat pinag-iisipan yung mga ganitong. Because, guys, bago ka mag-proceed, i-click mo yung understood. Hindi ka naman makakapag-proceed kung hindi mo yan mabigyan, hindi mo mabigay yung ganyong mga consent sa kanya. At saka kakolect niya yung number. Nadidetect niya kung anong number yung nasa cellphone mo, pero pwede ka rin mag-click ng none of the above para ilagay mo personally kung ano yung phone number na gagamitin mo at doon siya magpapadala ng SMS or ng verification code para ikay makapag-proceed. Pagka-click mo ng get my limit, so mag-start siya sa educational background, sa email mo, marital status, number of children, at tatanong niya rin kung ano-ano pa yung mga utang nyo online. Hingin niya rin yung information ng job status mo, yung industry, company name, at kahit sabihin mo na unemployed ka, hihingin niya pa rin yung company name, company address, saka yung phone number. At kung kailan ka nagsisweldo, yung ayun, click mo yung next, saka na yun dun sa ID, ipipicture mo yung ID mo, yung front and back, isusupply mo yung other information na hihingin niya, birthday mo, tapos mag-selfie ka. Ayan. So, 5 pong yung contacts yung hihingin niya na kukunin mo dun sa phone book mo. Pwede siyang e-wallet, pwede siyang bank. Pero bakit mo naman ibibigay yung bank mo sa mga ganitong klaseng loan app? So, kung mag-i-wallet ka, yung choice mo is GCash, GrabPay, tsaka PayMaya. 2 beses mo po ilalagay yung e-wallet number mo. Saka ka mag-next. Next. Kung nakikita mo yung offer niya sa dulo, guys, but wag nyo i-click muna yung apply now hanggat sa hindi nyo nakikita yung breakdown. Bago nyo i-click yung apply now at mag-decide kayo na talagang kukunin yung 1.5 na offer niya, i-click nyo yung triangle, yung letter V sa gilid para makita yung breakdown at saka pag-isipan nyo kung dapat nyo bang utangan to o hindi. Remember, kailangan nyo ibalik yung full loan amount after 7 days, pero yung matatanggap mo is malaki po yung bawas niya. So, syempre, pag malaki na yung loan amount, malaki rin yung ibabawas niya, di ba? So, ayun guys, meron pa siyang pa-schedule, pero yung point niya dyan is 7 days pa lang, i-collect niya na yung lahat. So, sabi niya, pwede ka raw mag-request na i-delete yung account mo, pero hinanap ko dun sa app kung meron ba siyang option to delete. Wala po akong makitang option to delete. Ano to? Mag-i-email ka pa ng customer service para dyan? Hassle naman yan. Meron siyang email, pero good luck kung may sasagot sa'yo niyan. So, ito po yung si support loan para sa akin. X na X na X na X. Once again, X sa akin. Ayoko sa mga loan apps na malaki yung kinakaltas bago mo matanggap yung pera. At lalong-lalo na kung yung loan app ay 7 days to pay lang. Kahit sinasabi niyang 120 days, pero parang bayad naman yung buo mong loan after 7 days, which is yung next installment daw. No. Parang kalokohan pa rin. So guys, hindi po natin i-encourage yung pag-uutang sa loan app. Yung ini-encourage po natin is tamang decisions, expectations, na dapat bago kayo mapasubo or umutang sa isang loan app, dapat pinag-aralan nyo na yung mga terms and conditions at dapat handa ba talaga kayo na kunin yung ganitong responsibility because yung utang, it is a responsibility. Hindi po siya pag games lang. So, dapat pinag-iisipan po to. Otherwise, magiging problema po siya and it has so many consequences na baka sasakit lang talaga yung ulo natin. So, kung hindi pa kayo subscribe sa channel, make sure you subscribe. Marami po kayo matututunan dito sa channel ko ng mga practical knowledge, especially if you are, if you find yourself most of the time using mga ganitong mga loan apps and gusto nyong maging careful. So guys, kung meron pa kayong gustong ipasilip ng mga online loan platforms, let me know in the comment section below. I'll do my best. I'd love to try them for you because ito naman talaga yung point ng channel na